Sunday service. Amen. The Lord is good. Amen. The Lord is good. Amen. Salamat sa Panginoon. Ano man ang ating mga pinagdaanan sa linggong ito, mga kapatid, some of you suffered persecution, trials, everything na ating na-encounter this week. Isa lang ang ating conclusion. The Lord is still good. Amen. God is good all the time. And all the time, He is good. Praise God. Bago tayo dumako sa pangangaral, ibang batiin mo may ngiti at kamayan mo ang iyong katabi. Amen. Sa pangalan ng Panginoon. Amen. Praise God. Salamat sa Diyos. Welcome everyone. Enjoy the privilege of serving the Lord. Praise God. So, are you ready? Bago po ako magbasa ng verse, mga kapatid, nais kong i-remind ang mga tatay. Kanina nalimutan ko pong i-announce sa first batch. Meron pong gawain ang mga tatay. Mamaya, 1:00 ng hapon, babalik po kayo rito sa church, mga tatay. Amen? Praise God para sa inyo pong AMD fellowship. Kung mayroon kayong mga kamag-anak na tatay na nagsimba kanina sa first batch, hindi ko po ito na-announce, please remind your tatay sa family to attend the fellowship 1:00 ng hapon. Amen. Salamat po sa ating Panginoon. At sa pagkakataong ito, iwasan na natin ang mga unnecessary movement para tayong lahat ay maging concentrated sa salita ng ating Panginoon. The Word of God is alive and powerful. Buhay at mabisa ang salita ng Panginoon. Ito ang pinaka-climax ng ating pagtitipon. Maaaring na-enjoy natin yung mga nauna, mga kapatid, mga awitan, pagbibigay, lahat ng naunang bahagi ng gawain ay na-enjoy natin. But without the Word of God, ang pagtitipon natin ay hindi kompleto. So, prepare your heart for the climax of our gathering. Ito po ay ang pangangaral ng salita ng Panginoon na dito, kung bukas ang puso mo sa pakikinig, kakausapin ka ng Panginoon. Kung ikaw ay nangihina, palalakasin ka ng Panginoon. And you will never be the same again. Paglabas mo sa panambahang ito, mga kapatid, ikaw na dating lupaypay, hopeless, ikaw ay bagong nilalang kay Kristo. Sapagkat, mga kapatid, ang kapangyarihan ng Panginoon ay sapat upang ibangon ang mga nabubuwal, upang palakasin ang nangihina, pagalingin ang mga may karamdaman, at i-restore ang mga naliligaw ng landas, mga kapatid. There is power in the Word of God. Kung matatandaan natin, everything in the Old Testament created by God according to His spoken words. Mga kapatid, sinabi ng Panginoon, let there be light, and there was light. Amen. Ibig sabihin, ang pronouncement ng Diyos, ang salitang nagmumula sa Panginoon, ito po ay may bisa, may kapangyarihan. Kaya kung tayo ay interested sa salita ng Panginoon, ang salita ng Panginoon ngayon na iyong maririnig ay magkakaroon ng bisa sa buhay mo. Magkakaroon ng kapangyarihan. Kung ikaw ay nagnanais ng pagbabago, the Word of God has the power and authority to change life. Amen. Hallelujah. So are you ready? Amen. Praise God. Open your Bible in the book of Matthew, chapter 22, verse 8. Praise the Lord. And saith he to his servants, the wedding is ready, but they which were bidden were not worthy. Go ye therefore into the highways, and as many as ye shall find, bid to the marriage. So those servants went out into the highways and gathered together all, everybody say all, as many as they found, both bad and good, and the wedding was furnished with guests. And when the king came to see the guests,
he saw there a man which had not on a wedding garment. And he saith unto him, Friend, how camest thou in hither not having a wedding garment? And he was speechless. And said the king to the servants, Bind him hand and foot, and take him away, and cast him into outer darkness. There shall be weeping and gnashing of teeth. For many are called, but few are chosen. Nang magkagayoy, sinabi niya sa kanyang mga alipin, nahahanda ang kasalan, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Magsiparoon nga kayo sa mga likuang lansangan, at anyayahan ninyo sa piging ng kasalan ang lahat ninyong mga sumpungan. At nagsialis o nagsilabas ang mga alipin yaon sa mga lansangan, at kanilang tinipon ang lahat nilang nangasumpungan. Masasama at mabubuti, at napuno ng mga panauhin ang kasalan. Datapwat pagpasok ng hari upang tingnan ang mga panauhin, ay doon nakita niya ang isang tao na hindi nararamtan ng damit kasalan. At sinabi niya sa kanya, Kaibigan, ano't pumasok ka rito na walang damit kasalan? At siya'y naumig. Nang magkagayon, sinabi ng hari sa mga naglilingkod, Gapusin ninyo ang mga paa at mga kamay niya, at itapon ninyo siya sa kadiliman sa labas. Diyan na nga ang pagtangis at ang pagnangalit ng mga ngipin, sapagkat marami ang mga tinawag, datapwat kakaunti ang mga hinirang or pinili. Tayo po ay manalangin sa Panginoon. Hallelujah! Mapagpalang Diyos, salamat sa privilege na pinagkaloob mo sa amin upang sa araw na ito ng pagsamba ay madama namin ang iyong presensya. Panginoon, ihanda mo ang aming mga puso, ihanda mo ang aming mga kaisipan, alisin mo ang anumang mga distraction sa aming pong mga isip at puso, sa aming mga attention, walang ibang aagaw, at ito ay aming i-focus lamang sa kung ano ang mensahe na nais mong iparating sa bawat isa sa amin. I pray, God, for the double portion of your anointing. As your servant, deliver this message, O God. Let the power of the Holy Ghost move upon the church, hallelujah, to meet the need of your people once again. Maraming salamat, Panginoon. Give us revival, hallelujah, at pagpalain mo ang lahat ng bukas ang puso ngayon. Mag-usap ka sa bawat isa, katagpuin mo ang aming pangailangan. Maraming salamat, Panginoon. Ito po aming samat dalangin. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Everybody say Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Come on, let us worship the Lord. Amen. Hallelujah. Shout unto God with a voice of praise. Hallelujah. Amen. The title of my message, mga kapatid, ay I am called, but I want to be chosen. Ako'y tinawag, subalit nais kong ako ay mapili or piliin. I am called, but I want to be chosen. Sabihin mo sa iyong katabi, bago ka umupo, ikaw ay tinawag ng Panginoon. Praise God. Sabihin mo sa kaliwa, sa kanan, tinatawag ka ng Panginoon. Amen. Praise the Lord. Okay, malaya na kayong makakaupo. Kung meron mang isang siguradong bagay ngayong umaga, tinitiyak ko po sa inyo na tayong lahat dito, including our first-time visitors, lahat tayo rito ay tinawag ng Panginoon. Amen?
Praise God. Hindi ka makakarating dito sa church kung walang Diyos na tumawag muna sa iyo. Maaaring wala kang idea. Ang alam mo lang, in-invite ka ng kaibigan mo. Ang alam mo lang, in-invite ka ng kamag-anak mo. Ang alam mo lang, kinulit ka dahil linggo ngayon. Minsan ganun lang muna yung naiintindihan natin. Umattend ako dyan sa Pentecostal kasi ang kulit ng kaibigan ko. Sinundok ako sa bahay. Pinilibre pa ako ng pamasahe. Ayan. Maaaring sa simula hanggang doon lang muna yung level of understanding natin. But I tell you, ang mga bagay na nangyari bago ka makarating dito sa gawain ng Panginoon ay plano ng Diyos sapagkat nais niyang iparating sa iyo na tinatawag ka ng Panginoon. At ang Diyos ay maraming kaparaanan upang makarating sa kanyang mga anak ang kanyang pagtawag. So I'm sure, this morning mga kapatid, lahat tayo rito ay tinawag ng Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. Hindi lahat ng tinawag, ayan, ito ngayon, hindi lahat ng tinawag ay maliligtas. So, ba't tahimik kayo? Akala ko ba tinawag? Ha? Hindi naman pala maliligtas lahat. Alam niyo mga kapatid, ang Diyos ay hindi namimili ng tao pagdating sa pagtawag. Whether you are rich or poor, tinatawag ka ng Panginoon. Ikaw man ay may pinag-aralan o wala, tinatawag ka ng Panginoon. Amen. Alam mo man o hindi, tinatawag ka ng Panginoon. Amen. Praise God. Pero pagdating sa pagpili, sabi ng Panginoon, many are called. In fact, lahat tayo tinatawag. Many are called, but few are chosen. Marami ang tinawag, datapwat kakaunti ang mga hinirang, ang mga pinili. Bakit ganon? Kaya mga kapatid, sinasabi ko po sa inyo, hindi lahat ng tinawag ay maliligtas. Next, ang pagpili sa atin ay nakadepende sa quality ng ating pagtugon sa tawag ng Diyos. Amen. So, saan ang Diyos pipili? Sa mga tinawag na tumutugon. Eh, paano, Pastor, yung mga tinatawag na ayaw tumugon? Abay, alam na naman sila ang piliin. Amen? Amen? Papayag ba kayo na kayong tumugon, walang napili sa inyo, tapos ang pinilian ng Panginoon ay yung ayaw tumugon? Ha? Hindi pwede. Bagamat lahat ay tinatawag, even your family members, your relatives na wala rito, I tell you, tinatawag din sila ng Panginoon. Kaya na maaaring kayo ang maging kasangkapan kung kayo magbabahagi sa kanila ng Word of God. Maaaring tayo o kayo ang maging kasangkapan upang makarating sa inyong mga kapamilya na sila'y tinatawag din ng Panginoon. Amen. Can you do that? Be an instrument of God upang ang pagtawag ng Panginoon sa mga kamag-anak nyo ay makarating sa kanila. Be an instrument of the Lord, mga kapatid, upang yung mga tao walang kaalam-alam na kailangan nilang makilala ang Panginoon, magkaroon sila ng kamalayan. That's why I really appreciate our brethren who invites their friends, loved ones, mga kapatid, to attend the church. Despite na kayo ay pinagtatawanan, despite na kayo inuusig, but you keep inviting them to attend the church, great is your reward in heaven. Mapalad yung mga inuusig dahil sa katuwiran ng Diyos. Kaya kayo mga nag-i-invite ng mga kaibigan, kakilala, kayo man ay nagsasuffer ng mga persecution, pinagtatawanan kayo, minamarites kayo kung ano-anong pangungutya ang sinasuffer nyo just to invite people to attend the church. Huwag kayong manglupaypay. Be proud
na ginagawa nyo ang kalooban ng Panginoon because your labor in the Lord is not in vain, mga kapatid. Hallelujah! Ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang ating mga ginagawa para sa Kanyang pangalan. Diba? I-invite natin ang ating mga kaibigan, kamag-anak, alang-alang sa pangalan ng Panginoon. Huwag niyong imbitahan sila in the name of your pastor. I'm nobody, mga kapatid. We are nothing. Tayo ay mga kasangkapan lang ng Panginoon. Invite your family, not in the name of elder or pastor, but in the name of Jesus Christ. Amen? Praise God. So, maging instrumento tayo ng Panginoon. Lahat ng tao tinatawag ng Panginoon. If we will read 2 Peter chapter 3 verse 9, mga kapatid, sinasabi po doon ni Apostle Peter that God is not willing that any should perish. Ayaw ng Diyos na ang sino man ay mapahamak, mga kapatid, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Ayaw ng Diyos na ang sino man ay mapahamak. Kaya hindi po kami naniniwala sa tinatawag na predestination. Yan po ay aral ng mga Baptist. Na ano ba yung predestination, Pastor? Listen carefully. Ang tao raw, bago pa ipanganak, ay itinalaga na, predestined, nakatalaga ng maligtas, o di kaya nakatalaga ng mapahamak. Bagamat ang Diyos, mga kapatid, alam niya ang lahat ng bagay, mga kapatid. Alam niya kung ano ang pipiliin mo balang araw. Alam niya kung ano ang didesisyonin mo balang araw. Pero ang Diyos ay hindi responsible sa ating mga desisyon sapagkat ang Diyos ay naglagay sa atin na tinatawag na freedom of choice. At yung ating kalayaang magpasya, nire-respeto yan ng Diyos. Kaya kahit tanggihan niyo ang Panginoon, hindi naman babalik ang Panginoon dito magkakatawang tao para lang sa iyo kumbinsihin ka. Kaya may mga nagsasabi na, maniniwala lang ako dyan pag ang Diyos ang magpakita sa akin. Pag ang Diyos ang kumausap sa akin. Kaya nga may Bible na eh. Alam niyo ba sa Old Testament, bakit naririnig ng mga lingkod ng Diyos literally yung audible voice of God? Because during that time, wala pang available na scripture para basahin. Kaya sa panahon ni Moises, may Bible na ba sila? Kaya anong ginawa ng Diyos para makarating kay Moises ang kanyang utos? Kinausap ng Diyos personal si Moises doon sa burning bush, yung presence ng Panginoon na anyong apoy doon sa kahoy, punong kahoy na hindi nasusunog. And God talked to Moses upang ang Israelites ay palayain from captivity, from the land of Egypt. Amen. Pero hindi mo pwedeng sabihin ngayon, Pastor, hindi ako maniniwala sa iyo. Kailangan maranasan ko yung naranasan ni Moises na mayroon akong makitang puno doon sa bundok ng Tralala na umaapoy at hindi nasusunog. Pastor, hindi ako makikinig sa iyo. Kailangan kausapin ako ng Diyos like Moses. Para kang baliw niyan. Naghahanap ka ng puno na sunog. Naghahanap ka ng puno na umaapoy na hindi nasusunog. Ngayon ba, ginagawa pa ng Diyos yan? Hindi na. Dahil yung mensahe niya para sa iyo, narito na. Amen. Kaya hindi na ngayon applicable na mag-iirmitan nyo ka sa bundok at doon ka maghahihintay ng tinig ng Panginoon. Mga kapatid, maligno ang makakausap mo doon. Pero kung gusto mong kausapin ka ng Diyos, listen to the preaching, biblical preaching. The Word of God is alive and powerful. And in fact, mga kapatid, even at this moment, while you are listening to this preaching, kung bukas ang puso mo, kung aamin ka, and you will be honest to yourself, the Lord is speaking to your heart. The Lord is talking to your heart right now, mga kapatid. Purihin natin ang Panginoon. Because His Word is alive and powerful. Gusto mong malaman ang instruction ng Diyos para maligtas ka? Read the Bible. Listen to the preaching of
biblical message, mga kapatid. Pag-aralan natin, this book of the law. If you want to be a successful person, anong sabi ng Joshua chapter 1 verse 8? This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night. Kung nais mong magkaroon ng good success, mga kapatid, kailangan mo ang salita ng ating Panginoon. Ulitin natin. Now, balikan natin, mga kapatid. Hindi po totoo yung doctrine of predestination na kahit hindi ka raw maglingkod sa Diyos, basta pinili ka mula nung bago ka pa ipanganak, ay maliligtas ka daw. Halimbawa, si Ma'am Dayan, lingkod ng lingkod, Bible study ng Bible study, pero hindi naman pala siya pinili. Pasensya na, Ma'am Dayan, pagdating ng paghukom, hindi ka maliligtas. Sa kabilang banda naman, si Brother Mark, kahit palasing-lasing, kahit pa-drugs, halimbawa, hindi ka adik ha. Halimbawa lang, mga kapatid. Halimbawa, painom-inom lang, barka-barkada lang, pero pagdating ng kaligtasan, ay napili ka bago ipanganak. Kaya swerte mo. Ganyan ba ang Diyos? Yun yung doctrine of predestination na bago ka pa raw ipanganak, itinakda ka ng maging masama, itinakda ka ng maging mabuti. So, ibig sabihin, pag naging masama ka, kasalanan ng Diyos. Kasi tuyo niya, kaya itinalaga kang maging masama. Malabo yan. Kaya, we don't believe in the doctrine of predestination. At ano pa yung aral ng Baptist na mali? Yung once you are saved, always saved. Di ang isong kunta iyan kung totoo. Kay malingkod ka lang, i-accept mo lang si Jesus Christ as your personal Savior. Tapos balik ka na ba ni Joseph sa pagkatapos yung maging deboto, balik ka maging devote. Mga kapatid, iinom-inom ka na naman. Kasi ang pinangahawakan mo, saved na ako by the grace of God, by faith. Wow! Ang ganda sana kung totoo. Pero dahil hindi totoo, kahit anong ganda ng turo, hindi yan makakaligtas sa ating kaluluwa. Imagine, tatanggapin mo lang si Jesus Christ, tapos ang turo nila, kahit mabackslide ka, ligtas ka pa rin. Abusado ka. Ha? Kahit mabackslide, ligtas. Too good to be true. Ha? Mga kapatid, hindi yan ang aral ng Panginoon. O, balikan natin. Tinawag tayo ng Diyos, wala akong duda, lahat. Pati yung mga nagliyungka dyan sa kanto, tinawag kayo ng Diyos. Pakiyog-yog. Ha? Amen. Praise God. Akala mo, hindi ka tinawag, kaya nagyungka ka sa simbahan. Siguro, Pastor, di ako tinawag. Titirawon ako pag nasa simbahan. Tinawag ka, ang tukin ka lang. So, I'm sure, 100%, lahat tayo rito, tinawag ng Panginoon. Amen? Praise God. Pero ang hindi ko sure, ay kung mapipili ka ng Panginoon. Ay, hindi kayo. Tinawag tayo. No problem. Kahit yung mga wala rito, tinatawag ng Panginoon. Pero ang hindi ko sure, kung mapipili ka pagdating ng paghuhukom ng Panginoon. So ano na ngayon, Pastor? Hindi pa na natin alam kung mapipili ako. Hindi na ako ma-attend. Makinig ka mabuti. Ang pagpili sa atin ay nakadepende sa kalidad ng ating pagtugon sa tawag ng Panginoon. Tinatawag ka, hindi ka man nagsisimba, alam mo, piliun ka. Ha? Tumugon ka muna. At yung quality ng iyong pagtugon, kasi hindi naman lahat ng nagsisimba may tamang motibo. Preparado niya ang katanin niyo. May nagsisimba, naghahanap lang ng gwapo. May nagsisimba, naghahanap lang ng maganda. May nagsisimba, naghahanap lang ng mautangan. Iba-iba ang motibo na pupunta sa church.
Amen? Halos linggo-linggo rito, pagkatapos ng simpa, may lalapit sa akin, may dalang birth certificate o, ang tawag doon? Death certificate. Nagsisimba, naghahanap lang ng material na bagay na mapapakinabangan. Mga kapatid, maraming beses na rito, ilang taon na tayo rito, mga kapatid, dekada na tayo dito sa church. Ang dami na dito umaattend na hindi naman Diyos ang sadya. Dahil alam nila na pag born again ka, maawain ka, matulungin ka, kaya sasamantalahin na ng mga mali ang puso. Pupunta yan, mga kapatid, sa church. Hindi para sa Panginoon, kundi para sa material na pakinabang. Hello? Kaya nga dito sa ating church, hindi tayo nangangako sa mga invited. Umatin kayo, may 2 kilong bigas kayo pag-uwi. Mga kapatid, kung ganyan lang naman ang usapan, di magtayo na tayo ng foundation. Tama? Tama? So, church is not about material things. Church is about spiritual benefits. Amen. Ang pagpunta sa church, amen, ay hindi para magtamo tayo ng pagpapalala. Well, alam natin that the Lord has the power to bless us. Ang Panginoon ay may kapangyarihan para pagpalain tayo. Pero maling puso, maling motibo, yung maglilingkod ka sa Diyos para lang pagpalain ka materially. Dahil ang pinaka-importante sa Diyos, pag tinitingnan ka niya, not your physical, not material, but your soul, your spiritual life. Yan ang gusto ng Diyos buhayin sa atin, mga kapatid. Everybody say amen. Amen. Praise God. So ayusin natin ang ating pagtugon sa pagtawag ng Panginoon. Dahil ang kanyang pagpili ay nakadepende sa kung paano ka tumutugon sa tawag ng Panginoon. Amen. Ibig sabihin, pag lumalapit ka sa Panginoon, meron kang sincerity. Amen. Na kahit anong hadlang ang pagdaanan mo, kahit anong pagsubok ang pagdaanan mo, sincero ka, dedicated ka, committed ka, na gawin ang kalooban ng Panginoon. At kapag ganyan ang quality ng iyong pagtugon, hindi pwedeng hindi ka pipiliin ng ating Panginoon. Amen po? Amen. Praise God. Kaya kung tiyak na tiyak ko na tayo tinawag lahat, hindi ko tiyak kung lahat tayo ay pipiliin ng Panginoon. Pero hindi pa huli ang lahat. May pagkakataon ka pa magsigasig. May pagkakataon ka pa, mga kapatid. Dahil ang iba, nagsisimba lang kapag may problema. Kaya parang mas maganda na may problema siya. Kung ang problema ang nakakapag-remind sa'yo para bumalik sa simbahan, ang problema mo ay ikabubuti mo. Pastor, nagpipray ka ba na magka-problema kami? Malapit na. Pagwawala-wala kayo sa gawain, baka matukso ka mag-pray, Panginoon, bigyan mo po ng problema si Angelo. Dahil nagsisimba lang ang taong yan pag may problema. Kaya Lord, now na. Wala pa naman akong ginawa ng ganyan. Pero huwag niya akong punuhin. Bakit kasi yung nagsisimba ka lang dahil may kaipuhan ka sa kaburagnan, parang manggagamit ka naman yan, di ba, Sister Ophie? Parang manggagamit yan. Pupunta ka lang sa Panginoon, garitan, makililimos na. Tuwing may kailangan ka lang lalapit sa Panginoon. Let us maintain our connection and good relationship to God. Amen? Di ba? Traditional, ganyan tayo. Kailan tayo nagsisimba? Pag birthday. Paano kung di ka na maka-birthday? Wala na sa rimbahan. Nagsisimba lang pag may bagong relos, may bagong damit, bagong sapatos. Sino sa inyo ang ganyan dati? Bagong katrato. Maulan na simba. Walang kinalaman ang Diyos sa mga motibong ganyan. At sa gawain ito, inaayos ng Diyos. Amen? Marami dito ang dati pumunta sa church dahil inimbitahan ng crush niya. Di siyempre, di ako makasayuma. Crush Pero pagdating dito, nakinig, tinamaan. Sakit mo na, sinabi ng pastor mo. Pero doon tayo nababago. Diyan tayo inaayos because I tell you, the Word of God is alive and it is powerful enough to change
lives. Everybody say amen. Okay. So, kung tatanungin ko kayo, sa tingin nyo, sa quality ng inyong pagtugon, mapipili na ba kayo pagdating ng Panginoon? Ayaw pagsimpag tulos. Ha? Sa tingin nyo, yung quality ng inyong paglilingkod, mapipili na kaya? Kayo ang nakakaalam yan. Kaya kung alam nyo, medyo tagilid pa ako, pastor, kaya hinuha. Ha? Magsikap. Ipa-purify natin sa Diyos ang ating puso. Panginoon, tulungan mo ako na ma-purify ang puso ko na ikaw talaga Kristo ang aking sadya, hindi si Kristi. Maraming ganyan. Amen. Karamihan na ganyan. Pag tinamaan, hindi nag-i-amen. May nag-i-amen? Aminin natin, maraming pagkakataon, mali ang puso natin. Pero, ina-align tayo ng Diyos doon sa kalooban niya. Through the preaching of the Word of God. So, ang iba naman, nagsisimba kasi alam niyang magsisimba yung may utang sa kanya. Pagtaguan na siya, masimba ngayon to. Ha? Kaya, bubulaga niya, masimbangan siya. Mga kapatid, aayusin ng Diyos ang ating mga motive sa gawain ng Panginoon. Amen po? Amen? Praise God. Kasi tayo, mga tao tayo, ang dami na sa kaperbang kamalian ang nasa buhay natin nung wala pa tayo sa Panginoon. Mga kapatid, ang buhay natin ay paling-paling. Mali-mali yung kamada natin. Pati mga priorities natin ay mali. Saan tayo inaayos? Kapag nag-stay tayo sa church, sinasaway tayo, tinuturuan tayo. Para saan? Para pagdating ng Panginoon ay maging karapat-dapat tayo sa Kanya. Kaya maghanap kayo ng simbahan na may saway. Amen? Kasi aminado tayo, marami tayong kamalian. Sino ang masasaway sa atin? Kung sa pangangaral ay kukonsentrahin pa tayo, mga kapatid. Dito tayo inaayos ng Panginoon. Dito ng Diyos kinakausap tayo, mga kapatid. At kung magiging honest tayo, pag nakakarinig tayo ng mga ganitong pangangaral, ang Panginoon nagbibigay confirmation sa puso mo habang nakikinig ka kay pastor. Ang Panginoon kinakausap ang isip mo, kinakausap ang puso mo, at kapag yan ay binigyan mo ng attention, babaguhin niya ang mali mong buhay, babaguhin niya ang mali mong sistema, at ikaw ay i-align ng Panginoon sa kanyang perfectong kalooban. Amen! Praise God! So may naunawaan po ba tayo, mga kapatid? Okay. Tinawag tayo ng Diyos, pero ang pagpili ay nakadepende sa iyo. Ayan. It's up to you. Kung gusto mong piliin ka ng Diyos sa kanyang pagbabalik, gusto ng Panginoon na, kung gusto mo na ikaw ay maligtas, kasi kung ang Diyos ang tatanungin, ang sabi ng 1 Timothy, mga kapatid, kanina binasa ko sa first batch at nice kong sulyapan natin ngayon, mga kapatid. 1 Timothy chapter 2, verse 3 to 4. Ito'y mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas, na Siyang may ibig na ang lahat ng mga tao ay mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Ano daw ang ibig ng Diyos? Lahat ng tao ay mga ligtas at makaalam ng katotohanan. Everybody say amen. So, alam na natin ang kalooban ng Diyos. Wala siyang gustong ipahamak, lahat ay gusto niyang iligtas. Pero alam naman natin, sabi ng Bible, kasi dami ng buhangin sa dagat ang mapapahamak. Nabasa niyo na ba yun? Sa Revelation? Kasi dami ng buhangin sa dagat ang mapapahamak. Kaya nga ang payo ng Panginoon, pumasok kayo sa makipot na pintuan. At ako'y proud, mga kapatid, na ang gawain ito ay itinuturing natin na makipot na pintuan. Kaya nga maraming sumusubok dito, hindi na bumabalik. Ang dami palang bawal sa inyo. Kasi nga makipot ang pintuan. Huwag mong paluwagin yan para magbitbit ng kabit, magbitbit ng kung sino-sino sa buhay mo na nagdudulot ng kasalanan. Kung ikaw ay papasok sa makipot na pintuan, iiwan mo ang lahat ng bisyo, iiwan mo lahat ng kasalanan. Sabi ng isa,
Pastor, maganda sana sa inyo. Kaya lang, daming bawal. O, di ba naisip nyo na rin yan, mga baguhan? Daming bawal. Paano pa ako nito tataya sa wedding? Ha? Tataya sa loto? Paano pa ako nito? Ha? Yung kasintahan ko, meron sa north, sa south, sa east, sa west. Hindi ka kakasya sa makipot na pintuan. Isa lang, mga kapatid. Lahat ng bisyo, paano na yung manok ko na pula? Ha? Gusto ko sana makinig kay pastor, kaya lang tinatamaan ako pag sinasabi ni pastor yung pagsasabong ay kasalanan. Ha? O kung dito mayroong mga mananabong dito mga kapatid, babaguhin tayo ng ating Panginoon dahil marami ng unang binago ng Diyos sa gawain nito dahil sa kapangyarihan ng salita ng ating Panginoon. Amen? Praise God. So, one time meron sabi sa akin, Pastor, ba't di ka kaya magkandidato, magkapitan? Ano ako magkakapitan? Sa pagiging pastor, may nababagong buhay. Oh, kung magkapitan ako, meron na ba kayo nabalitaan na yung lasinggero na bago ni kapitan? Naging kainuman pa nga. Ha? Kailangan nating sumausaw sa politika kung ginagamit tayo ng Diyos sa buhay ng tao to influence goodness and spiritual influence sa mga tao. So, kami mga pastor, hindi namin kailangan ng political power just to influence people like you. Ang kailangan nyo lang makita ay na mabuhay kami ayon sa kalooban ng Diyos upang ang aming mga sinasabi ay tatalab sa puso. Amen po? Dahil kung ako'y nangangaral at hindi ko pinapamuhay, pagtatawanan nyo lang ako. Amen po? Pero kung nakikita nyo yung pinapangaral ng pastor ay pinapamuhay niya, subukan nyo ipamuhay. Subukan nyo sundin, mga kapatid. Dahil ang salita ng Diyos ang aakay sa iyo sa tunay na kaliwanagan. Amen po. Wala pa akong nabalitaan na babaero, tapos nung naging kinausap ni Kapitan na bago ang buhay, sugaron, adik sa ML, tapos nabago ni Kapitan, mga kapatid. Marami akong kaibigan Kapitan, mga kapatid. Pero wala silang karapat o kapangyarihan na baguhin ang buhay ng masasamang tao sa kanyang community. Amen. Kaya nga yung Kapitan sa Magsaysay, kaibigan natin. Bakit? Alam niya na hindi niya kayang baguhin yung mga taong masama roon. Kaya ang payo niya, mag-Bible study kayo. Ang payo niya sa mga laging nababarangay doon. Kaya tuwing madaling araw, mga kapatid, may trompa yung kanyang sound system doon sa resort. At tuwing tayo nagpo-programa, 5 in the morning, mga kapatid, umaalingaw-ngaw yung programa natin doon sa kanyang resort, mga kapatid. Upang, sabi niya, paggising pa lang sa umaga ng mga taga-Magsaysay, maririnig nila ang salita ng ating Panginoon. Amen? So kaya mga kapatid, maghanap kayo ng church na mababago ang alam nyong mali sa buhay. Kasi ang iba, naghahanap ng simbahan na kukonsente sa kanilang mali. Hindi na lang kaya ako, kay Dianison ngaya didi, kay pati ngaya ang pastor kay Inong Manamo. O diba? We'll be happy together. Doon kami galing sa ganung simbahan na pati ang pastor kainuman ng membro pagkatapos ng simba. Oh, di wow! Ang saya! Pero mga kapatid, impyerno ang aabutin ng kaluluwa. Kaya kami umalis sa ganung relihiyon. Na pati yung pastor, yung mga membro doon, pagkatapos ng simba, inuman dito, inuman doon, walang pagbabago. Having the form of godliness, but denying the power thereof. Palamuti lang ang kanilang relihiyon, pero walang talam sa buhay nila. Pero sa gawain ito, aminado, tatamaan ka ng word of God. Kaya yumuko ka na lang pag tinamaan ka ng pananaral. Kasi pag nag-react ka, mahalata ka. Pero ang pinakamaganda, ikaw ang unang mag-amen pag tinamaan ka. Kasi pag ikaw ang unang nag-amen pag tinamaan ka, ang pakiramdam ng katabi mo, ikaw yung tinamaan. O, ang pakiramdam ng iba, hindi ikaw yung tinamaan, kundi yung katabi mo. Kaya, sikreto ano?
Pag kayo tinamaan ng pinapangaral ni Pastor, kayo ang una mag-amen. Amen, Pastor! Tapos tingnan mo ang katabi mo. Mukhang guilty. So the point is, kailangan natin ayusin ang ating pagtugon sa Panginoon. Kasi lahat tayo tinawag na sayang naman. Tinawag ka na ng Diyos, pero hindi ka pala mapipili. Bakit? Hindi ka seryoso eh. Hindi ka sincero. Mga kapatid, gawin natin sincero ang ating pagtugon sa paglilingkod natin sa Panginoon. Dahil kung ang Diyos ang tatanungin, siya ang may ibig na lahat ay maligtas at makaalam ng katotohanan. Okay, ano tayo ni Apostol Pablo? 1 Corinthians chapter 7 verse 17, ayon nga lamang sa ipinamamahagi ng Panginoon sa bawat isa, na ayon sa pagkatawag ng Diyos sa bawat isa, ay gayon siya lumakad, at gayon ang iniutos ko sa lahat ng mga iglesia. Amen? Ang iglesia pala ay banal. Amen. Hindi po relihiyon ang iglesia. Ang iglesia ay katawan ni Kristo, called out once. At dahil si Kristo na ulo ay banal, ang iglesia ay dapat banal. Kaya hindi po relihiyon ang iglesia. Mga kapatid, hindi naman pwede na yung ulo banal, tapos yung katawan ay namumuhay sa kasalanan. Ano yan? Hybrid? Di ba nauuso ngayon yung mga sasakyan na hybrid? Kalahating kuryente, kalahating gasoline or engine. Pag sinabi ang sasakyan ay hybrid, may mga pagkakataon na tumatakbo ang sasakyan, ang nagpapatakbo ay kuryente doon sa battery. Tapos, kapag nalobat yung battery, automatic mag-shift doon sa engine. Ang tawag doon ay hybrid. Amen. Minsan, nauuso rin sa mga kapatiran ng hybrid Christian. Kalahating worldly, kalahating godly. Ayaw ng Diyos ng hybrid na Christian. Kung ikaw ay sa Diyos, iwanan mo ang sanlibutan. Kung ikaw ay sa Diyos, i-commit mo ang buhay mo. Panginoon, yamang ikaw ay banal, nais kong yakapin ang iyong kabanalan. Because without holiness, no man shall see the Lord. So, tinawag tayo ng Panginoon from darkness into marvelous light. Hindi tayo tinawag ng Diyos mula sa dilim para ilipat sa mas madilim. Hinamo tayo ng Diyos sa dilim para ilagay sa liwanag. Kaya may expectation ng Diyos sa mga tunay na naglilingkod sa Kanya. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Ang expectation ng Diyos sa mga mananampalataya ay mula sa dilim. Ngayong na kay Kristo na tayo, magliwanag tayo sa mga taong nasa kadiliman. Amen. Sa science, alam natin na ang buwan, sino dito ang teacher ng science? Sige nga. Si ma'am? Science ba yung subject mo? Sa science, ako mga kapatid, nung high school ako, ang tawag ko dyan, sayang. Hindi ko naiintindihan. Sa science, alam natin na ang may liwanag lang ay ang araw. Ang buwan, wala siyang sariling liwanag. Sabihin niyo kung mali ako. Tama, mali. Di ba? May mga estudyante rito. Ang buwan, wala siyang sariling liwanag. Pero bakit lumiliwanag ang buwan? Ang liwanag na taglay ng buwan ay reflection ng liwanag ng araw. Amen? Kaya kung walang araw, wala rin liwanag ang buwan. Now, ano ang ibig sabihin nito sa ating spiritual? Ihalintulad mo si Jesus Christ sa araw at ikaw ang buwan. Wala kang sariling liwanag without the Lord Jesus Christ. When Jesus Christ came to our lives, ang madilim nating buhay ay natanglawan, nag-reflect sa buhay natin ang liwanag ni Kristo. Kagaya ng araw, nung ang liwanag ng araw ay nag-reflect sa buwan, ang buwan ay kaya niyang magliwanag sa gabi. Bakit? May taglay siyang liwanag
galing sa liwanag ng araw. Ganon din tayo. Wala tayong liwanag sa sarili nating mga kakayahan. Ngunit nung si Jesus Christ ay dumating sa buhay natin, yung madilim nating buhay ay pinagliwanag ni Kristo. Kaya ang expectation ng Panginoon sa atin ay mag-shine ang ating liwanag sa gitna ng madilim na mundong ito. Kaya kahit ikaw ay isang ordinaryong tao, pag dumating sa buhay mo ang kapangyarihan ni Kristo, pwede kang magliwanag upang ang mga kamag-anak mong madilim ang buhay, kaibigan mo, kakilala mo, at ang community mo na kinaroroonan ng madilim ang buhay ay pwedeng maging maliwanag sa pamamagitan ng liwanag na mula sa iyo na galing sa reflection ng liwanag ni Kristo. So without the light from the Lord Jesus Christ, hindi ka pwedeng mag-shine. Amen. Hindi ka pwedeng magliwanag kung wala sa iyo ang Panginoon. Kaya di ba yung mga kapatiran, nagsisimba-simba, pero malayo talaga sa Panginoon ang puso. Tingnan mo, obserban mo ang buhay, madilim pa rin. Paglabas sa simbahan, kung ano ang tukso, pagbibigyan, kung ano ang yaya ng mga barkada, pagbibigyan. Mga kapatid, ang liwanag natin ay dapat manatili. At ang liwanag na yan ay galing sa ating Panginoon. So, 1 Corinthians 7:20, bayaang ang bawat isa'y manatili doon sa pagkatawag na itinawag sa Kanya. Kayo ba ay nagpapasalamat na kayo ay tinawag ng Panginoon? Manatili daw. Kung ano ang pagkatawag sa inyo ng Panginoon, inalis ka ng Diyos sa kasalanan, huwag ka bumalik doon. Mga kapatid, if you really love God, then obey His commandments. Yan ang ebidensya ng pag-ibig sa Diyos. Hindi ang Diyos makukumbinsi na ikaw ay aawit, Lord, I love you, Lord, I love you, Lord. Okay man yan. Pero prove it. Amen. By dedicating yourself, mga kapatid, sa panahon na may mga temptation, diyan mo sabihin, I love my God, I love the Lord. Amen. Because sabi ng Panginoon, if you love me, keep my commandments. Kung ako'y inyong iniibig, ay susundin nyo, tutuparin nyo ang aking mga utos. Ephesians chapter 4 verse 1, namamanhik na sa inyo akong bilanggo sa Panginoon, na kayo'y magsilakad ng nararapat sa pagkatawag na sa inyo'y itinawag. Amen. Lumakad daw tayo ng nararapat sa kung paano tayo tinawag ng Panginoon. Siya'y banal, kaya tayo ay magpapakabanal. 2 Peter chapter 1 verse 10. Kaya nga mga kapatid, lalong pagsikapan ninyo na mga panatag kayo sa pagkatawag at pagkahirang sa inyo, sapagkat kung gawin ninyo ang mga bagay na ang mga bagay na ito ay hindi kayo mga titisod kailanman. Saan daw tayo mapanatag? Ito, minsan maligalig tayo, marami pa tayo mga iniisip na kung ano-ano. Pag tinawag ka at napili ka ng Panginoon, maging panatag ka roon sa pagkatawag at pagkapili sa iyo ng Panginoon. Amen. Huwag na tayo maligalig. Kung alam mo na ang Diyos ang naglagay sa iyo dito sa church, Pastor, paano ko malalaman na ang Diyos ang naglagay sa akin dito sa church? Simple lang. Unang-una, ayaw mo naman dito, di ba? Amen. Sino dito ang mula pa, gustong-gusto na rito? Wala! Mga kapatid yan, si Ma'am Dayan, una kong in-invite yan. Binuwaan lang ako. Sabi na, oo po, Pastor. Hindi mo nagbutuhan. Ha? Ito yun. Pero andito siya ngayon. The fact na ayaw mo sa church na ito, dahil ang daming bawal, ang daming mong iniisip na, pero bakit naandito ka? Sino nagdala sa'yo rito? Ayaw mo. Wala namang makapilit sa atin pag ayaw natin. Pero narito ka eh. Ibig sabihin, yan ay ebidensya na ang Diyos ang naglagay sa iyo. May nagtanong sa akin, Pastor, ano ang patunay mo na ang Diyos ang tumawag sa iyo bilang pastor? Ay, simple lang. Ayaw na ayaw kong magpastor. At ngayon, pastor ako. O sino ngayon ang nasunod? Ilang beses akong tumakas. Mga kapatid, sa mission house.
tinakasan ko yung pastor ko. Dahil sinasabi ng pastor ko, magpapastor ka, ayaw ko. At ang paraan para hindi matupad yung gusto niya, nakala ko gusto niya lang, yung pala gusto ng Diyos. Kaya aalis ako sa mission house. Tumakas ako sa mission house. Ayaw, pinaka-aayawan ko yung magpastor. At ito ngayon, pastor ako. Ibig sabihin, may nasunod na mas makapangyarihan kaysa sa akin. O di ba kayo, ayaw nyo rin dito sa church? Pero nandito kayo, Sister Ophie. Diba? Ay, yung pinanggalingan pa ni Sister Ophie na pastor, sinasabi na, kulto yung UPC, kulto yung si Pastor Randy. O andito ka ngayon sa kulto. So, sino ang nagdala sa'yo rito? Diba? Obviously, ang Panginoon. Aminin nyo, bago kayo makarating dito sa church, sino sa inyo nakarinig na maraming negative tungkol sa church na ito? Kasa naman. Marami na kayong narinig na negative tungkol sa church na ito. Pero andito kayo ngayon. Ba't di kayo nakinig sa kanila? Yan si Pastor Randy, kulto yan, deceiver yan, nangaagaw yan ng membro, mga kapatid, kung ano-ano pa, mga kapatid. Inakusahan ako, you're fishing inside the aquarium. Ayan, mga kapatid, hanggang ngayon, di ko na lilimutan yung kataga na yun kasi English eh. Sabi, pinatawag pa ako sa Sabang, hey, you are fishing inside the aquarium. Di in English ko lang. Your fish came to my aquarium dying. Ang naalala ko, your fish came to my aquarium and your fish is dying. So anong gagawin ko? Itaboy? I-accommodate. Amen po? Dying na yung fish. Hindi ko biningwit. Nagsikap yung isda na pumunta sa aquarium namin. Kasi naririnig ng isda nyo, yung aquarium namin masasaya. Kahit binabato sa sunshine. Amen. Tuwing dumadaan yung isda nyo, na lupay-pay, naririnig niya na masaya ang mga Pentecostal, kahit may problema, hindi halata. Tingnan mo ang katabi mo. Malaki ang problema niya, pero hindi halata. Ayan. Mula noon, sinabi ko doon sa pastor, okay, total member mo yan, talk to your member. Convince them para bumalik sa inyo. Wala tayong pag-uusapan. Kumbinsihin mo siya na bumalik. Hindi ko kayo pakikialaman. Dahil puno naman ang simbahan namin kahit wala yung lumilipat. Dahil marunong kaming mag-evangelize. So, nag-agree kami, kukumbinsihin niya. Hanggang ngayon, nandito pa naman, hindi niya nakumbinsi. Mga kapatid. So, sino ang may kalooban na narito tayo? Ang Panginoon. Kasi ayaw natin dito sa church na ito, mahigpit yan. Papahaba ka ng buhok. Diba? Tapos yung dila, bawal pahabain. Yung bukla. Bawal ang marites dito. Sa ibang simbahan, ang iksi ng buhok, ang haba ng dila. Pati pastor's wife, marites. Yung pa ang mayordoma ng mga chismosa. Pero dito sa UPC Bulan, bawal ang marites dito. Ang pag-uusapan lang natin dito ay ang kabutihan ng Diyos at ang ikalalago ng gawain. Amen? So, tinawag kayo ng Diyos. Kung kumbinsido kayo na ang Diyos ang naglagay sa inyo sa lugar na ito, sa gawain ito, mapanatag kayo. Huwag na kayo maligalig na kung sino-sino pa ang inyong pakikinggan. Manatili na tayo. Kung alam mo na ang Diyos, binago ka sa gawain ito, dito ka nilagay ng Panginoon, dito ka inayos ng Panginoon, manatili ka kung saan ka nilagay, dahil dyan ka pagpapalain ng Panginoon. Amen? Ito, kinig kayo, mga kapatid. Kung ang anak mo ay pinadala mo sa Legazpi, saan ka magpapadala ng sustento? Sa Mindanao? Kung ang anak mo ay pinag-aral mo sa Legazpi, natural, magpapadala ka ng sustento sa Legazpi. Hindi pwede na pinadala mo yung anak mo sa Legazpi, nagpadala ka ng sustento sa Davao.
walang magre-receive doon. Ito kayo ng problema. Kung ang Diyos ang naglagay sa iyo sa church na ito, dahil ayaw mo naman before, pero naandito ka, so it means it is the Lord who brought you here. It means kung narito ka, ang Diyos ang may kalooban, manatili ka sa kung saan ka nilagay ng Panginoon. Dahil dyan ka susustentuhan ng pagpapala ng ating Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, huwag ka na umalis, dito ka lang. Kasi parating na ang parcel mo. Pagpapalang mula sa Panginoon. So ano nangyari? Pag dumating yung parcel, tapos wala yung magre-receive, problema. And your pastor is praying for you to be blessed. But the problem sometimes, pag dumating na yung blessing, wala na yung pinagpipray. Kasi maligalig. Mag-stay kayo sa church. Dahil ang church, ang pinakatanging institusyon sa mundo na pag-aari ng Panginoon. Ang Panginoon ay walang kinalaman sa politika, sa mundo ng politika. Ang Panginoon walang kinalaman sa kung ano-ano mga organisasyon sa mundo. Ang tanging institusyon na may kinalaman at may pakialam ang Diyos ay ang church. And when you stay in the church, the Lord will bless you inside the church. Amen? Yan. Pinagpipray kayo ng pastor nyo na kayo ay pagpalain. Pero ang obligasyon nyo, mag-stay kayo sa paglilingkod ng tapat sa Panginoon. At ako'y natutuwa na marami ng matapat na naglilingkod ang binibless ng ating Panginoon. At tuwang-tuwa ako mga kapatid. Every time na may mga kapatiran na galing sa grabing paghihirap, unti-unting nakakaangat sa buhay at pinagpapala, ang pastor ang number 1 na natutuwa dyan. Bakit? Sapagkat ang pastor ang number 1 na nagpipray para kayo ay pagpalain ng ating Panginoon. At hindi ako maiinggit sa inyo pag pinagpala na kayo. Dahil ako ang nagpray para pagpalain kayo. Pastor, kahit mas pinagpala kami kaysa sa iyo, okay lang yan. Mga kapatid, hindi ako maiinggit. Makikigalak ako. Dahil kung mayroong para sa inyo, maniniwala ko na may para sa akin. Kaya yung sayo yan. Yung aking, pag ako na yun. Dahil bawat yan sa atin ay pagpapalain, depende sa ating katapatan sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya pag tinanggap mo, sayo yan. Pero pag tinanggap ko, sa akin. Amen po? Praise God. Pag pinagpala ka, dahil tapat ka, sa'yo yan. And I will be happy for you. At pag pinagpala ang pastor nyo, yan ay bunga ng pagtatapat ko sa paglilingkod sa Panginoon. Amen po? And I am praying na lahat tayo dito ay magpakatapat. Upang hindi lang tayo nakikisana all, congrats. Isang araw, ikaw rin ang magdidiwang. Na ito, galing ako sa matinding labanan. Pero ngayon, pinagpala ako ng Panginoon. Glory to the highest name of our Lord Jesus. Now, mga kapatid, sa pagbabalik ng Panginoon, balikan natin yung kasal. Yung mga inanyayahan, hindi pumunta. Walang panahon. Tinawag yun, pero walang panahon. Dumating. Kaya ang sabi ng hari, puntahan nyo lahat ng tao. Masasama, mabubuti. Lahat ng uri ng tao ay anyayahan nyo sa kasalan. At nung nakapasok ng lahat sa kasalan, umikot ang hari upang tingnan ang mga panahon. At mayroon siyang nakitang isa na mga imbitado na hindi nakasuot ng damit kasalan. Kasi sa Old Testament o sa Biblical lands, Bible lands, mga kapatid, ang mga kasalan doon, hindi lang yung ikakasal ang magsusuot ng damit kasalan. Lahat ng dadalo sa kasalan, mayroon silang appropriate na kasuotan. Di ba pag mga medyo dissenting kasalan ang dinadalawan natin, mga kapatid, yung mga ninong-ninang, lahat ng mga invited guests, nagsusuot sila ng angkop doon sa okasyon. Amen po? Hindi katulad ng mga kasalan baga sa baryo, pati mga nakapuruntong, ruluhuan, yan. Lalo pag may barailing, tulungan daw yan, di nag-uuli, sigang kido-kido niya sa kasalan.
Ano yan? Real talk mga kapatid. Pero sa baryo, pero sa mga disenteng kasalan, mga kapatid, mayroon diyang dress code. Tama? Amen. Isusuot mo yung damit kasalan, formal dress, ika na. At ang kadalasan ginagamit sa kasalan ay puti. Amen. Amen. So mga kapatid, sa mga disenteng kasalan, pag kayo ay inimbitahan, nakalagay pa dyan kung ilang upuan lang ang nakalaan sa inyo. Kaya hindi ka magparaabda. Pag sinabi dyan, mayroong 2 upuan na nakalaan sa inyo o sa Manila Hotel, ayaw pag-agdahaan mga barkada mo, na pigbabaho-baho mo lang doon sa gilid, kaya wala man mga ikudan, nagpaputos-putos, silupin dito. Hindi angkop yun doon, mga kapatid. Ibig sabihin, may batas. Imbitado ka, pero susunod ka sa panuntunan. Ngayon, imbitado yung mga tao, pero ang hari ay mayroon pong nakita na may pumasok na isa na hindi nakadamit pangkasalan at sinita ng Panginoon. Alam nyo, imbitado yun. Sa kalangitan, imbitado tayo lahat. Pero hindi ka doon pwede pumasok na hindi mo isusuot yung damit pangkasalan. Itatapon ka sa labas. Iyan ay patunay na kahit ang Diyos nag-aanyaya sa lahat, pero kailangan tumugon tayo ng tama sa paanyaya ng Panginoon. Nakita niya yung isang tao, hindi nakasuot ng damit kasalan. Imbitado yun. Siya pa nga nagpasundo. Sinaway niya, kaibigan pa! Ano na, pumasok ka rito at hindi ka nakadamit ng damit kasalan. At naumig yung isang tao na yun. Ano ang utos ng hari sa mga alipin? Gapusin niya si Homer. At hindi nakadamit. At itapon sa labas sa kadiliman. At dyan na nga ang pagtamis at pagnanalit ng ngipin. Ano pong ibig sabihin mo? Sa pagbabalik ng Panginoon, bagamat lahat tayo mahal ng Diyos, lahat tayo inaanyayahan ng Diyos, pero kailangan pagharap mo sa Panginoon ay nakasuot ka dapat ng damit pangkasalan. Yung puti na damit pangkasalan, sumisimbolo sa ating holiness, sa ating purity, sa ating righteousness. Kaya di ba sabi ng Panginoon, hanapin niyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, sapagkat ang pangako ng Panginoon, ang lahat ng bagay ay idaragdag sa atin ng Panginoon. Our self-righteousness is just like a filthy rag in the sight of the Lord. Kaya hanapin natin yung righteousness of God. At yun ang puting damit na isusuot mo. Itakwil mo yung sarili mong katuwiran at prinsipyo at ibihis mo ang katuwiran at kabanalan ng Panginoon. Kaya yung mga social gospel na nagsasabi, ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, kaya walang may impyerno. Aba, mga kapatid, delikado yung ganung aral. Kahit yung mga may impyerno, mahal ng Diyos yun. Dahil hindi lang pag-ibig ang katangian ng Diyos. God is a God of love, but He is also a God of righteousness. He is also a God of justice. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi niya nilalabag yung kanyang righteousness. Hindi kagaya natin mga tao na kapag mahal natin, kinukonsinti natin. Mali yun. Ang Diyos, dahil mahal niya tayo, tinutuwid niya tayo. Dahil mahal niya tayo, sinasaway niya tayo. Dapat ganun ang church, mga kapatid. Dahil mahal tayo ng Panginoon, naririnig niyong saway. Itinatama yung ating mga mali upang sa pagbalik ng Panginoon, lahat tayo ay nakadamit ng pangkasalan at puti na malinis at dalisay sa harapan ng Panginoon. Amen. So that's the reason why many are called, but only few are chosen. Dahil hindi lahat ng tinawag ay tumugon. At hindi rin lahat ng tumutugon ay sincero. Kaya tiyakin mo sa sarili mo na narito ka, hindi sa kung ano-anong bagay. Narito ako, Panginoon, dahil sa iyo. Pili ba tayo tumayo? Hallelujah, glory to Jesus. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Oh, glory to God. Hallelujah! Sino sa inyo ang gusto mapilit ng Panginoon? Taas ng kamay. Kasi alam ko, tinawag na tayo.
Sino dito ang mga gustong piliin kayo ng Panginoon? Pagdating ng pag-uumong, na hindi kayo sasabihan, ikapos sa dilim at sa labas. Lahat ng mga gustong mapili ng Panginoon, magpupuri tayo ng buong puso. Hindi natin ikakaya ang Panginoon. Magtatanong tayo sa maglilingkod. Iaalay mo ang iyong buhay sa Panginoon. Hallelujah! Oh, glory! Come on, let us worship Jesus! Hallelujah! Hallelujah! Itaas natin ang ating kamay sa Panginoon. Mind your own prayer to God. Huwag mong panoorin ang iyong katabi. Kausapin mo ang Diyos. If you want to be chosen by God, sa panahon ng pag-uupong, tumugon ka ng tama sa Panginoon. Open your heart for the Lord. Makita mo kami